Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilia. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa nagdaang bahagi ng aking buhay noong nagsisimula pa lamang kami ng aking asawa. Pareho kaming masipag ng asawa ko. Todo kayod kami para sa ikakaganda ng aming buhay. Naswertihan naman na palaging masagana ang ani ng aming palayan, maging ang aming gulayan, at ang aming pag-aalaga ng hayop ay naging maganda ang kinalabasan. Mahigit 1 taon pa lamang kaming nagsasama ni Antonio. Pero todo buhos na ang biyaya sa amin. Nakapagpatayo kaagad kami ng bahay. At nakabili rin ng panibagong sakahan. Malaki-laki na rin ang naiipon namin. Pinagpaplanuhan kasi namin ang kinabukasan ng aming magiging mga anak. Sapagkat anak na lang talaga ang kulang sa amin. Hanggang sa lumipas na ang 2 taon na kaming nagsasama. Subalit hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. Isang araw, ang kapitbahay namin na si Ana ay nanghihiram sa amin ng pera. Ngunit hindi ako pumayag, sapagkat malaki na ang pagkakautang ni Ana sa amin. Tapos ngayon ay uutang na naman siya. Kung kaya't hindi ko na pinagbigyan ang kanyang pag-utang. Ikinagalit iyon ni Ana. Tang sabi niya, madamot daw ako. Marami na raw kaming pera, pero pinagdadamutan ko pa sila. Hindi naman sa nagdadamot ako. Ngunit sobra na rin naman kasi siya. At akala mo'y may pinatago. Iyon ang nasa isip ko ng mga panahon yun. Inaamin ko naman ang isang pagkakamali namin nun. Na sa kabila ng magandang buhay na tinatamasa namin nun, ay hindi ko rin naisip na tumulong sa kapwa. Wala yun sa aking isipan. Hanggang sa isang araw, nakaramdam ako ng pananakit ng braso hanggang sa aking likuran. Bagamat ako mismo ang personal na nag-aasikaso ng aming pangkabuhayan, nung maramdaman ko ang pananakit na yun, ay hindi ako umalis ng bahay at hindi ko sinamahan ang aking asawa. Nakaramdam kasi ako ng pagod at pagkahilo at hindi ko kayang magtrabaho. Kung kaya't ang asawa ko muna ang nag-asikaso ng aming negosyo. Ilang araw akong nanatili sa bahay. Hanggang sa unti-unti akong nangangayayat. Napansin ko din ang unti-unting paglobo ng aking tiyan. Maging ang mga bukol sa aking katawan ay nagsusugat. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha ng aking asawa, maging sa aking ina, na labis na ang pag-aalala.
Hindi kaya kinulam ka? Pahayag ni nanay habang nakatingin sa akin. Bakit naman po ako kukulamin, Nay? Tanong ko sa mahinang boses. Kasabay kasi nang nangyari ay ang unti-unti kong panghihina. Kung dalhin ka na kaya sa isang albularyo. Mungkahi pa nila nanay at agad naman iyong sinang-ayunan ng aking asawa. Mula sa lugar namin ay 2 oras ang biyahe patungo sa bahay ng pinakamalapit na albularyo. Kung kaya't kahit nanghihina pa, ay pumayag na akong magpagamot. Nagulat ako nang dumating kami doon, sapagkat nakita ko si Marie. Si Marie ang dating kasintahan ng aking asawa. Subalit ako ang pinili ni Antonio at hindi si Marie. Anak pala si Marie ng isang albularyo. Maayos naman at magiling nila kaming tinanggap at todo asikaso pa si Marie sa amin at wari nag-aalala pa sa kalagayan ko. Habang ginagamot ako ng albularyo, ay sinabi niya itong may kumukulam sa akin. Sinabi pa nitong kaya nitong kontrahin ang lahat ng ginagawa ng kumukulam sa akin. Kaya kong kontrahin ang kulam sa'yo. Kaya kitang pagalingin. Nga lamang may presyo. May halaga ang aking panggagamot, ining. Halagang 20,000 piso. Saad ng albularyo sa amin. Nagulat ako sa laki ng presyo. Ngunit, kaagad din naman akong pumayag sapagkat gusto ko nang gumaling. Dahil ang mga braso ko ay nilalabasan na ng napakaraming uod. Maging ang mga paa at tuhod ko ay nakakadiri ng tingnan. Ang sabi ni nanay, hindi raw ganun ang kulam. Muling naghanap ng magaling na albularyo si nanay. Subalit napakalayo nun sa amin. Halos 5 oras at dadaan ka pa sa masukal na kagubatan. Ngunit tiniis ko yun. 4 na katao ang kinuha ng aking asawa para magtulong-tulong upang dalhin ako doon. At inipit nito ang aking mga daliri sa aking paa. Ngunit nakapagtataka dahil hindi naman ako nasasaktan. Maya-maya pa'y pakiramdam ko ay may ibang katauhan ang lumulukob sa akin. Sino ka? Galit na tanong ng albularyong gumagamot sa akin. Pakilamera! Kusang lumabas sa bibig ko ang salitang yun nang hindi ko namamalayan. Mayroong lakas na lumulukob sa akin para pigilan ang gumagamot sa akin. Hanggang sa nawalan na ako ng malay ng tuluyan at wala na akong matandaan pa. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, ay nakita ko ang nakangiting si nanay at ang asawa ko. Magaling ka na, anak.
Magaling ka na. Sambit ni nanay. Huwag kang mag-alala. Napaamin ko na ang gumagawa sa iyo nito. At isa ding kapwa ko napay nagsalita ng aking asawa. Huwag kang mag-alala, Lilia. Kakausapin ko si Marie upang tigilan ka na niya. Sambit pa ng asawa ko. Maya-may nagsalita rin ang matandang albularyo. Sa tingin ko, ay tuluyan ka ng gagaling. Dahil nakilala ko na ang gumawa niyan sa iyo. Pahiyag pa ng albularyo. Nung araw na yun, ay himala naman na. Nakaramdam ako ng kaginhawaan. Pakiramdam ko ay bumalik na ang aking lakas. Hindi kami siningil ng albularyo. Kung pupunta daw kami dun, ay bigas at gulay na lamang ay pwede na sa kanila. Kung kaya't nagpasalamat na ako sa matandang albularyo sa pagpapagaling sa akin. Isang linggo na akong magaling nang magpasya si Antonio na puntahan si Marie para humingi ng tawad dito patungkol sa panluloko niya nung dati pa silang magnobyo. Nag-aalala kasi si Antonio na baka muli nila akong balikan. Ako naman ay mabigat sa loob ko na payagang pumunta dun si Antonio. Ngunit wala naman akong magawa. Umalis si Antonio kasama si Miguel. Siya ang isa naming pinagkakatiwalaan sa sakahan upang makakasama ni Antonio sa pag-alis ng umagang iyon. Ngunit nang sumapit ang hapon, ay mag-isang bumalik si Miguel. Hindi sumama sa akin si Kuya Antonio. Ang sabi niya, susunod na lamang daw siya. Nagulat nga po ako para kasing wala sa sarili si Kuya. Hindi ko naman alam kung anong pinag-uusapan nila ni Marie at ng ina nito. Pagkukwento pa ni Miguel, dumagundong ang kaba sa aking dibdib dahil sa sinabi ni Miguel. Dahil baka pati ang asawa ko ay kulamin nila. Hindi ko na malaman ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Gusto kong puntahan ang asawa ko. Ngunit dahil paggabi na, ay wala akong magawa kundi ang umiyak ng buong magdamag. Punong uwi ka ako sa asawa ko habang inilalabas ko ang maliit na bote na kinakailangan niyang inumin. Ano yun? Kunot noong sagot nito. Maaari bang inumin mo ito? At pagkatapos ay hinding-hindi na ako babalik pa rito. Nanginginig kong sabi. Anong laman yan? Baka balak mo akong lasunin, ha? Sambit pa ni Antonio habang nakatingin sa boteng hawak-hawak ko. Hindi yan ganyan. Sige na, inumin mo na. Pamimilit ko pa. Saglit pa itong tumingin sa maliit na bote. At saka muling tumingin sa akin. Alinlangan pa itong buksan niya. Nakiusap naman si Rosa. Naaalis na lamang sila. At hindi na kami gagambalain pa. Simula ng araw na yun, ay naging maayos na ang pakiramdam ni Antonio. Tumupad naman ng mag-ina sa pangako nila.
Ang sabi sa akin ni Antonio ay nakikinom siya ng tubig nun. Pagkatapos ay gano'n na lamang ang nangyari. Para na raw siyang mababaliw kay Marie. Epekto na pala yun ng gayuma. Lumipas ang mga buwan. At ang mga buwan ay naging taon. At naging maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung nasa na ang mag-inang mangkukulam na yun. Sa ngayon, may anak na kami ni Antonio. At muling nakabawi ang aming mga negosyo. At ngayon, ay isa na kami sa mga tumutulong sa mga nangangailangan. Naging leksyon din kasi sa akin ang mga nangyari. At si Ana ay naging katuwang ko sa aming mga negosyo. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po.